Okay, what's up mga ka-action? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction. May galab shoutout po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Pagpasensyahan nyo na po, no? Kung hindi tayo nakapag-live kasi may lakad ho tayo kanina. Nagbisi-bisihan po si The Action Man. Okay? So, ito ho, pag-usapan lang po natin ito. Ano po ba ang nangyari dito? Oh. Mas lalo hong malulungkot si Senator Robin Padilla, o di ba? No, sa kanyang kahapon na binigyan natin ng opinion, ang kanyang naging mensahe is talagang parang nanghihinaan na ho siya dito sa kanilang pangungumpanya kasi nga wala si dating Pangulong Duterte. Kasi sabi niya, pag nandyan daw si dating Pangulong Duterte is dumarating daw ang tao. Oo. Pero nakikita ho natin kahit nandyan si dating Pangulong Duterte, hindi talaga masyado ka-crowd. Oo, kaya nga sabi nga natin wala naman silang malalaking venue na mula sila nag kick-off rally. Tama lang naman sa kitang-kita naman ho natin, di ba? So, tayo naman is iniisip natin baka dumugin sila every time na mag-rally ho sila kasi nga sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Pero ito ho, taliwas po ito sa aking iniisip na dudumugin. Ito po ang pagbisita o rally kasi may bring him home ni nakaratula kay dating Pangulong Duterte. Bring him home. Hanggang ngayon sinisigaw pa rin ng mga supporters nila na tatay, bring him home. Hindi ba pwedeng makiusap din po kami sa inyo na ibalik din po ang confidential fund ng kanyang anak? Yun din ang panawagan nyo sa kanyang anak, ibalik ang confidential fund. Okay? Ito ha, nako, Senator Robin, mas lalo ka pong malulungkot dito. Nako, mamumblema kung mapanood nyo po itong rally na ito. Siyempre, alam ni Robin Padilla to kasi tawag agad yan. Marami bang tao? Jesus, ayan na ang video. Ikaw na lang ang humusga. Okay, panoorin lang po natin ito mga ka-action. Ayan si Philip Salvador. Ayan siya yan. Naga-selfie pa siya. Sa San Fernando, La Union po ito ha. San Fernando City, La Union. Tingnan nyo. Kita nyo naman ang tao kung gaano ka-crowd. Kayo na lang ho ang magbilang ha. Hindi ako nagkakamali, tabing kalsada pa ito. Ayan yung pinakasentro. Yun sa mga upuan na sa gilid lang. Diba? Kitang-kita ho yan. Sige, paikot-ikutin mong video. Ayan ho, gabi na ho yan di ba? Usually sa mga kick-off rally nagsisimula yan alas 4, lalong-lalo na ang alyansa ng Pilipinas maaga pa yan nagsisimula pero kitang-kita ho natin na ang crowd ng alyansa, di ba? At sa kick-off nagsisimula din yan 7, pero kitang-kita ho din natin na ang mga malalaking binyo is napupuno din po ng mga taga-suporta ng mga kakamping. Pero dito, ang iniisip natin na baka dagsain ito kasi nga sa nangyari kay dating Pangulong Duterte na nadala siya sa dahig. Hindi ho pala nangyari ang ating iniisip. Kasi nga ho, depende po yan sa mga Pilipino. Kung marunong ka mag-isip ng mga Pilipino, alam mo na kung sino ang karapat-dapat na bibilugan mo o sisidan mo sa Mayo 12. Di ba?
Kasi kung mahal mo talaga ang bayan, titingnan mo ang track record ng ibubuto mo. Hindi perket yan ay naka-line up sa iniidolo mo, is ibubuto mo na. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin. Hindi perket naka-line up sa iniidolo mo ay ibubuto mo na dahil naka-line up sa iniidolo mo. Hindi ba pwedeng mas maganda pa rin na pag-aralan natin kung ano ba ang mga track record nito, kung ito ba ay may nagawa na nung sila ay nanilbihan bilang public servant at ito ay mga re-electionist, dapat pa ba natin sila ibalik? 'Di ba? O pagbigyan natin yung mga dating nakaupo na subok na ang husay sa trabaho at ngayon handa naman silang magsilbi para sa bayan. Alam naman po natin na may mga maganda ho silang track record. Yun yung iniisip natin eh. 'Di ba? Mismo si Vice President Sara Duterte is nagsabi doon mismo sa sa Hong Kong nung rally, 'di ba? Nung nagpasalamat siya sa mga taga-suporta nila sa Hong Kong. Hindi perket nasa line up daw ni Duterte is iboboto na, 'di ba? Hindi perket na Duterte iboboto na. Mas maganda daw pa rin na pag-isipan, pag-aralan. Mismo na ang inyong iniidolo ang nag-advise sa inyo ng mga supporters, 'di ba? Kasi bayan ho ang mahalaga sa atin. Kailangan natin umunlad ang bayan. At nasa atin po nakasalalay ang pag-unlad sa pamamaraan ng pagpili ng matino at mahusay at kwalifikado na ibubuto natin at ilalagay dyan sa Senado at Kongreso. Yun po ang pinaka-the best. 'Di ba? Kaya dito, ewan ko lang hindi pa naman natin hinuhusgan si Philip Salvador, no? Pero para sa akin, mukhang malabo yata. Ayan ha, walang daya yan ha, walang daya. Walang daya yan. Inikot ang camera. Tabing kalsada nga ayan ha. Ayan. Hanggang dyan lang tayo kasi nakikita nyo naman ang portion. Okay? Ang kasi inikot-ikot naman ni vlogger yung camera niya. Di ba? Masabi si Senator Robin, nako, ano nang nangyayari? Sabi nga ni Senator Robin, wala daw sila pera. Alam nyo, Senator Robin Padilla, napakahirap paniwalaan na kayo, ang grupo nyo ay walang pera. Napakahirap. Kayo ho ba? Naniniwala po ba kayo na ang PDP ay walang pera? Di ba? Ako nahihirapan ako maniwala diyan sa sinasabi ni Robin Padilla na wala daw pera ang PDP. Di ba? Kaya malaking kawalan para sa kanya na wala si dating Pangulong Duterte every time na kick-off rally nila. Kasi pag nandyan daw si dating Pangulong Duterte is dumarating daw ang mga taong bayan. Pero kitang-kita ho natin sa mga kick-off rally sa San Juan, nandun si dating Pangulong Duterte. Maliit lang naman ang venue nila. Di ba? Sa Pansol, Laguna. Kita ho natin, maliit din ang venue nila. Basketball court na lang. Kung hindi ako nagkakamali. Di ba? Kaya, wake up mga kababayan. Hindi perkit yan ay naka-line up sa inyong iniidolo na si dating Pangulong Duterte. Isip-isipin nyo kung karapat dapat ba talaga sila na iboto para sa Senado. Okay? Nasa sa inyo pa rin yan, mga kababayan, no? So, yun lang ho, mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.